Sa ating Bombo News Analysis, muling nabalot ng kontrobersiya ang kampanya kontra ilegal na droga matapos na absueltuhin ng Korte sa Maynila ang mahigit 20 pulis na kinasuhan ng umano'y tanim ebidensya kaugnay ng Mayo drug case noong 2022. Sa desisyon ng Manila RTC Branch 175, bigo raw ang prosekusyon na patunayan na ang mga akusado ay sadyang nagtanim ng mga ebidensya. Dahil dito iniutos ang kanilang agarang paglaya mula sa kustodiya ng PNP Custodial Center. Maging si dating Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na nadawit sa pagkakasabat ng halos 1 toneladang shabu na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos pinayagan na makalaya maliban na lamang kung may iba pa siyang kinakaharap na kaso. Kung tutusin, ito isang dagok sa tiwala ng publiko. Paano may papaliwanag sa taong bayan na mula sa isang kasong nagresulta sa pinakamalaging drug haul sa kasaysayan ng bansa, biglang naglaho ang pananagutan ng mga opisyal na dapat sana'y nagbabantay sa integridad ng operasyon. Ano ang mensaheng pinapadala nito? Nasa huli, kahit ganong kalaki ang ebidensya, maaari pa ring manaig ang butas sa sistema. Ang ganitong mga pangyayari ay nagpapakita ng malalim na sugat sa ating hustisya. Hindi sapat na sabihing kulang ang ebidensya. Kailangan masusing siya sa atin kung saan nagkulang, sa investigasyon ba o sa prosekusyon o may impluwensyang pumasok sa proseso. Sa harap ng matinding problema ng droga sa bansa, ang ganitong uri ng paglaya ay tila panlalamig sa kampanya laban dito. Hindi lamang ito usapin ng batas, kundi usapin ng kredibilidad ng pamahalaan at ng ating institusyon. Kapag paulit-ulit na nangyayari ang ganitong uri ng pagbagsak ng kaso, unti-unti ring nawawala ang paniniwala o tiwala ng taong bayan na may saysay pa ang paglaban kontra sa ilegal na droga. Kung nais ng gobyerno na manatili ang tiwala ng bayan, dapat hindi lang case closed ang kasunod na balita. Dapat accountability secured. Kung hindi, mananatiling tanong ng taong bayan, sa laban kontra droga, sino ba talagang panalo? Ang bayan o ang sindikato?